Ngayong gabi, bibisitahin natin ang dalawa sa 250 hand-picked restaurants ng Taste Hong Kong Guide. Ito ang official gourmet map na binuo ng mga master chefs para sa pinakamasasarap na kainan dito. Ang una nating pupuntahan, nagsimula raw bilang isang street cart noong 1956. Ngayon, isa na ito sa mga restaurant na may Michelin Bib Gourmand. Pagkilala na ibinibigay sa mga kainang dekalidad ang sarap pero presyong pangmasa. At ang kanilang pambato, noodles na mano-manong minamasa gamit ang kawayan. Ito yung Lao Sum Ke Restaurant, isa sa pinakamatandang restaurant dito sa Hong Kong, 1956. At susubukan natin ngayon yung kanilang noodles na talagang handmade. Hello! Hello. Hi! This is 1956? Yes, from my father. From your father? Wow! Nagsisimula ang proseso sa paghahalo ng mga sangkap para sa noodle dough. So, ang ginagawa ngayon ni Jason ay naglalagay siya ng harina para ma-mix muna ito. Dati-rate, kamay yung ginagamit nila pang-mix, pero ngayon meron ng mga machines para i-mix yung dough. Para mabilis at makuha ang tamang consistency, machine na ang ginagamit nila sa paghahalo ng dough. Oh, wow! This is a lot of eggs. Ang alkaline water kasi ang nagpapatibay sa dough para sa perfect na texture ng noodles. Oh. So, dati-rati raw, it will take him 30 minutes to be able to mix it. Ngayon, less than 1 minute na lang dahil dito sa machine na ito. Pero, kahit na meron ng mga makina para gumawa ng noodles, meron pa rin isang importanteng proseso sa paggawa ng noodles na hindi makina ang ginagamit. So dito sa prosesong ito, ipa-flatten na nila yung noodles. Sabi sa akin ni Jason, mas maganda pa rin daw yung traditional way because the traditional way makes the noodles more elastic. So we can use the bamboo push this. To push it. Okay, Yeah. I show you. okay. Okay. Show you first. Ah, like that. Yeah. To flatten it. Yeah. Parang may ganito rin sa atin. Sa Batangas, may ganito rin. Yung gumagawa ng lomi, ganyan din eh. Tapos sa Pilipinas, ang tawag dyan, pangangabayo. Mapapansin nyo rin yung dough niya. Medyo may pagka-crumbly siya ng konti kasi hindi masyadong maraming tubig ang nilagay. Ang nilagay talaga nila, lamang talaga siya sa itlog. You want to try it? Oh, okay. Okay, susubukan ko raw. First step. Sit on the. Sit so, here, yeah, sit on here. the bamboo. Like this? Yeah. Okay. Yeah. Do it. Like that? I put both together. feet here? Yeah. Okay. And up and down. Like that? Yeah. Yeah. Like that? Just something like that. Be careful. Okay. This is very tiring, okay? Kailangan pantay kasi. It's not... Mahirap guys kasi it has to be uniform. Yeah. Uniform. Otherwise, it will have... Hindi siya pantay-pantay. Kailangan kasi pantay-pantay yung thickness niya. Yeah. Yeah, something like that. You can. No, but you can it's do- like that. Yeah, just like the way. But it has to be like very smooth. Yeah, very smooth. Like chodo. It's better. Okay. Yeah. It's still not uniform. Yeah, because Still this- not good. your first time. It's my first time. No. Okay, you do it. Okay. Ang hirap niya. Mukhang hindi tumalab ang diskarte ko Hindi pala nakahang pala yung paa.
Oh, yung sa kanya, oh, parang walang waves. Yung kanya, very smooth. Eh kasi more than 40 years nang ginagawa ito ni Jason, kaya na-master na niya talaga. Ang pangarap niya, sana, bago raw siya tumanda ng husto, eh maipamana rin niya ito sa kanyang mga anak. Yung anak raw niyang babae, interesado raw. I hope she learns it so that the tradition will not die. Sa totoo lang, ang hirap niya at napaka-tedious niyang gawin. Iisipin mo, ba't hindi na lang gumamit ng makina? Pero kahit na mahirapan siya, ang importante raw kasi mapanatili nila yung tradisyon. Ganito ginawa ng kanilang lolo, yung mga noodles nila, gusto nilang ipagpatuloy. So, ang ginagawa na natin ngayon, kasi nakuha na yung tamang consistency niya, niro-roll yun niya ngayon dito. Ito ngayon, mamaya, hihiwa-hiwain ito para maging noodles na. Wow! Hanggang sa paghahati ng noodles, mano-mano pa rin. And when I am a young boy, my father teach me how to pack it in each one by one. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Okay. And but we have the easy one. 1, The white. 2, 3. Like that? No. Okay. Again. Okay. 1, 2, 2. something like that. Okay. Okay. Ang bamboo noodles bidang sangkap sa ilan sa mga classic favorites sa restaurant na ito. Ito yung kagagawa lang natin na noodles, so very fresh ito. Very elastic siya talaga, hindi siya madaling mapigtas ba? So, pwede raw i-dip dito sa parang tubig or sabaw. Simple-simple lang siya, yung sauce niya, parang bagoong. Nilalagyan nila ng powder na parang ang tawag nila doon ay fish roe o yung itlog ng isda. Ayun. Mas masarap siya kapag may gulay. Sarap yung noodles. Very firm. Tikman ko muna yung sabaw. It's good. Sarap ng sabaw. Ang galing kasi iisipin mo, ang nipis ng noodles, siguro madali siyang magbe-break o mapipigtas. Pero hindi. Kaya naman talaga yung pinupuntahan dito sa restaurant na to, yung kakaiba nilang bamboo noodles. Kasi iba talaga kapag traditional way yung pagkakagawa.